Speech ito ng Pangulong Marcos Jr. sa UN General Assembly, 70th session of the Commission on the Status of Women. Nagsasalita siya. At kapansin-pansin, pagsisimula pa lang, gumanon siya, kamay. Uy, bakit? Siguro, mannerism lang. Mamaya, kumuha na ng pamunas. Ito tama-tama, may. Gumanon na siya, Ano ba? May tumulo? Pansinin natin, Secretary General, Excellencies, distinguished delegates, it is certainly an honor to address the 70th session of the United Nations Commission on the Status of Women on behalf of the people of the Philippines. We gather here to discuss what is, in truth, one of the most fundamental measures of a nation's progress, the status of its women. We often speak of development in terms of economic growth, structure, technology, or trade. But there is a simpler and more human measure. Gumano, no? So, ibig sabihin, may tumutulo. Kaya, automatic response, gano'n, kamay. Mamaya, may tumulo ulit. May nakahanda siyang may nakahanda na siyang pamunas. Kasi nandyan na sa harapan niya. Kasi kung he's in good health, wala lang, edi siguro panyo. Diba normal yan, panyo. Nagdadala tayo ng panyo. Ako kung minsan nakakalimutan kong magdala ng panyo. Tapos may tumutulo, hindi ko na alam anong gagawin ko. So yun, nandyan na sa harapan niya, automatic ginanon. Ulitin natin Thank you, Madam Chair, Mr. Secretary General, Excellencies, distinguished delegates. It is certainly an honor to address the 70th session of the United Nations Commission on the Status of Women on behalf of the people of the Philippines. We gather here to discuss what is, in truth, one of the most fundamental measures of a nation's progress, the status of its women. We often speak of development in terms of economic growth, infrastructure, technology, or trade. But there is a... So, ang tanong, kumusta ang kalusugan ng Pangulo? Normal yan, nagkakasipon. Lahat tayo nagkakasipon. Kaya lang ito, i-share ko ang experience ko. Sa ngayon, as of now, matagal na akong hindi nagkasipon. Paminsan-minsan lang. Kasi yung sipon, sanya ng atake na ng meron ng labanan within us, yung ating antibodies. Meron silang nilalabanan na masamang elemento. Labanan na yan. Kaya ang naintindihan ko yung sipon, yun na yung mga dead bacteria, yung invaders. Lumalaban yung mga antibodies natin. May nakapasok na something bad in our body. Kung walang mga invaders, kung healthy tayo, malusog ang katawan, walang sipon. Ganon yung experience ko. Noong 2009 hanggang 2014, nasign ako sa Mindoro. That was the time na napakahina ang resistance ng katawan ko. Konting maambunan lang ako, sipon na. Mamaya yung sipon, magiging lagnat, magiging ubo, ang tagal bago mawala. So, ang lifestyle ko naman noon, napaka masama ang lifestyle ko, lalo na sa eating habits, Nagbago na lang ako ng lifestyle nung pandemic. Takot akong matamaan ng virus. So, wala na.
exercise palagi, binabantayan ko na yung pagkain ko. Mula nung nagbago ako ng lifestyle, sa awa ng Diyos. Ngayon, nakakapagtaka, mas malakas ako ngayon. I am 66 years old. Kumpara nung before I retired, yung edad ko 54, 55, 56. Mahinang-mahina ako noon. Madali akong mapagod. Kumpara ngayon na 66, kailang nagbago ang lifestyle ko. Mas malakas ako ngayon. Pati ang mukha ko. Sabi niya, "Sir, bumata ka man." Ang face ko daw ay hindi tugma sa aking edad. Nung nagbakasyon kami sa, kailan ba yun? Noong December, punta kami sa Bigan, may nakasabay akong matanda na rin katulad ko. Nung tinanong niya ang edad ko, sabi ko 66. Nako, humingi siya. "Aya, sorry, Manong, akala ko, bata pa kayo." Kasi siya, nasa 50 plus pa lang. Tingin niya sa akin, bata, mas matanda siya. Nung sinabi kong 66, humingi ng patawad, "Manong, pasensya ka na, tiyamo ko, ubing kayo ngumsiyak." Oh, so ngayon, wala akong sipon. Ibig sabihin, I am healthy. Kung sinisipon ka, there is something. So, ipagdasal na lang ating presidente. Huwag naman yung Cara David. Oh, ako, ayaw ko nung Cara David nga wish na yan. Pagdasal na ang sipag ng presidente kayo. Pero yun, nagkakagera. Para lang mapatigil niya ang gera, lumipad pa, ang hirap kayang magbiyahe, ang layo ng New York, para lang magsalita daw sa UN na patigilin ang gera. So, pagdasal natin ating presidente na sana magtagumpay siya, na mapatigil niya ang gera, at saka yung kalusugan niya, na hindi na siya magpunas habang nag-i-speech. I don't know. Binasa ko ang mga comments, ang daming nag-comment. Nako, may tumutulo. Paano ba yan? Why BBM stands out? Sikat na sikat daw si BBM sa UN General Assembly. Nandun siya ngayon. Why BBM stands out? Because of that, BBM's presence is actually unusual. He personally attended the opening and delivered remarks at the UN session and held meetings with UN officials. In short, very few presidents or prime ministers came. Most countries sent ministers. O di, sikat siya dahil siya lang presidente. That's why BBM was one of the few sitting presidents physically present in New York for this event. Kinounter-check ko, sinerch ko kay Google. Sabi ko, how many heads of state attended the UN General Assembly March 9 to 10? Ito na, sabi ni Google. Based on information regarding the United Nations activities for that period, Philippine President Ferdinand Marcos was confirmed to be at the UN headquarters for a working visit on March 9 to 10 to address a special session of the General Assembly. Sabi dito, confirmed President Marcos. Other world leaders may have attended, but the provided result only specifically highlight the president. Talagang kakaunti ang nag-attend. Siya lang. O I don't know kung ilan pa. Hintayin natin na malala ko nung 2022, bagong upo niya, nag-attend din siya. Tapos yung speech niya, broadcasted, live pa nga ata nun eh. At pumapalakpak pa tayo noon. Wow, galing! That's our president! Tuwan-tuwa pa tayo noon. Yung speech niya sa UN General Assembly noong 2022.
Tandang-tanda ko pa yun eh. Nakalimutan kung ano yung mga sinasabi niya about West Philippine Sea. We will not surrender, not an square inch of territory. Ang kanya talagang tapang. Wow, ito. The best president. Maya-maya, wala na. Oh. Ngayon, tingnan natin. Ipapalabas ba nila, lalo ng Malacanang, PTV4? Kasi makikita natin ilan ang attendees. Baka kakaunti ang nag-attend. The best president talaga tayo, ang sipag, ano? Pero yun mo, nagkakagera na. Tumataas na ang presyo ng mga kaya pa niyang magbiyahe. Well, in fairness sa kanya, napaka maganda naman ang purpose niya. Pagbigyan natin. Sabi niya, mag-i-speech daw siya doon para patigilan ng gera. Kung mapatigil nga niya, di, pasalamatan natin siya. Huwag kayong masyadong OA. Sinabihan ako kapon ng mga anak ko, magkasap ka na, magpapultang ka na. Lumabas ako. Nako, ang daming pila. Yung murang gasolinahan, ang haba ng pila. Napilitan ako nagpunta, medyo mataas na yung kakaunti ang pumipila. Ayun, maagang nag-increase. Ngayon daw, baka abot ng, I don't know baka 20 pesos per liter ang increase ng crudo ngayon. So, ang daming mga gasoline station na wala pa yung naitakdang panon, nag-increase na sila. Kaya ang daming nagre-reklamo. Ayun, nagkakaproblema na tayo dito. Ang mga OFWs natin, natatakot na. Ang ating presidente, wow, galing. The best talaga, presidente. Relax lang kayo, magtago kayo kung saan ang safe. Ang daming mga napapanood ko na stress reliever na lang. Nagtatago sila sa ilalim ng lamesa tapos kumakain ng popcorn. Safety kami dito. Yan ang advice ng presidente. Tago kayo. Dahil ako ang bahala. Patitigilin ko ang giyera. Punta ako sa United Nations General Assembly. I will speak to them. This is President Marcos, the best president of the Philippines. Patigilin niyo ang giyera. Wow. Pag uwi niya, bukas ang uwi niya. Tingnan natin. Kung tumigil ang giyera, please lang, pasalamatan natin ang ating Pangulo sa kanyang heroic na ginawa. Nagsakripisyo siya bumiyahe para lang patigilan ng giyera. Wow naman. Paano kung hindi niya mapatigil ang giyera? Anong gagawin natin? So sige, bigyan natin ng tsansa hanggang bukas. O makalaw. O kahit 1 week. Sana babalik na yung dating presyo ng langis. At grabe ang sikat talaga ng ating presidente. One of the few. Si Doc Loren Badoy, sabi niya, Dear President PBBM, I just want you to know that my brother and my uncle are working as doctors at Johns Hopkins. Isang sikat na hospital ito ata sa New York. Kasi may mga speculation na baka ang other purpose aside sa mag-speech sa UN, speculation lang ito, yung hospital visit. Alam nyo na, napabalita yung sakit niya. Kaya, I just want you, baka mabuking ka, may kapatid akong doktor, sabi naman ng mga nurses, ay, nurse ako dito. Pag makita ko siya, naku, mabubuking. Halos lahat ng hospital sa US, may mga Filipino doctors, nurses, talaga, pag hindi sila mag-ingat, but pagbigyan natin ang ating presidente kasi napakasipag niya.